Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikitang ang naging kulay itim na ang buhok ng Demon King. Napatanong naman ang Demon King kay Tai kung bakit ganito raw ang ekspresyon nito, may mali daw ba sa kanya? My King, ang ulo mo, sagot naman ni Tai. Ang ulo ko, sambit naman ng Demon King at nagsabing sa tingin niya raw nawala na ang migraine niya. Sumagot naman si Tai na hindi raw yun. Ilang sandali pa ay dinala ni Tai ang salamin sa harap ng Demon King at nagulat siya nang makitang naging kulay itim na ang buhok niya. Kaya napatanong siya sa kanyang isip kung paano daw ba ito nangyari. Ito raw ay ang original na kulay ng kanyang buhok. Ngunit bukod daw dito, wala naman dong ibang nagbago sa katawang tao niya ngayon. Nagtanong naman si Tai kung paano daw ba ito nangyari at sumagot naman ang Demon King na yun din daw ang gusto niyang malaman. Ito raw ba ay influence ng mga angels at demons na nakapalibot sa kanya ngayon, o baka naman dahil sa madalas niyang nagamit ang kanyang demonic energy kailan lang. Napaisip naman saglit si Tai at nagsabing baka ito raw ay temporary lang. Sumagot naman ang Demon King na kung ganun, gaano daw ba kaya ito tatagal? Sumagot naman si Tai na sino raw ba ang nakakaalam. At sa totoo lang, matindi raw ang demonic energy na nararamdaman niya mula sa Demon King ngayon. Perhaps ang demonic energy daw na nakasil sa kanyang katawan ay tumatagas. At hanggat matuklasan lang daw nila kung ano ang sanhi nito, at mas stabilize nila ang demonic energy ng Demon King malamang babalik na raw sa dati ang buhok nito. Sinabi naman ng Demon King na kung ganun saan daw ba naglilik ang kanyang demonic energy. Sumagot naman si Tai na sa palad daw ng Demon King. Ilang sandali pa ay makikitang binalot na ni Tai ang palad ng Demon King. Sinabi naman ni Tai na sinabi daw ng Demon King na ito raw ang injury na nakuha niya mula sa hunting competition nung hiniwa niya ang palad niya hindi raw ba? Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing kailangan niya raw ng dugo upang makasama ng demon. At napatanong ang Demon King kung na-amplify daw ba ng kawa ang kanyang demonic energy. Sinabi naman ni Tai na mukhang hindi raw ito dahil lang sa paghawak ng Demon King sa kawa. Nangyari daw ang problema nung sinugatan niya ang kanyang kamay. Kung ganun, sambit naman ng Demon King at nagsabing kung sasaksakin niya raw ba ang sarili niya gamit ang kawa, babalik na raw ba siya sa pagiging Demon King kahit hindi niya na-grant ang wish ni Lajir. Sinabi naman ni Tai na wag dong magsalita ang Demon King ng ganoong nakakatakot na bagay. Sigurado daw siya na mayroong probability ngunit iyon daw ay napakamapanganib at isang sugal. Sinabi naman ng Demon King na kung ganun mukhang ang kailangan niya raw ay ang magpagaling sa ngayon. Ang injury sa kanyang kamay at ang kanyang lagnat, ilang sandali pa ay napalingon ang Demon King kay Sedna at nagsabing sa kabila raw ng nangyayaring commotion ngayon mahimbing pa rin daw na natutulog ang fox na ito. Nagtanong naman si Tai kung gegisingin niya raw ba ito at sumagot naman ang Demon King na hayaan niya na lang daw ito. Dahil kapag nagising daw ito siguradong magsasanhi lang daw ito ng mas matindi pang commotion. Kailangan niya raw munang maligo dahil nagpapawis daw siya ng husto. Sinabi naman ni Tai na kung ganun maghahanda na raw muna siya ng makakain ng Demon King at pati na ang gamot niya. Ilang sandali pa ay makikitang lumublob na ang Demon King sa kanyang jacuzzi. Napatingin siya sa kanyang buhok at napasabi sa kanyang isip na magiging malaking problema raw kapag may ibang nakakita sa kanya ngayon. Dahil ang blue-silver na buhok niya ay nagre-represente sa blessings ng Ocean God. At baka iisipin daw ng mga tao na na-curse siya at i-dethrone bilang prince. Ilang sandali pa ay umahan na siya. At makikitang pumasok sa kwarto niya si Lilith at nagkatinginan sila. Oh my! Sambit naman ni Lilith at nagtanong kung inaakit daw ba siya ng prince. Ngunit sumagot lang ang Demon King na tumahimik daw ito at isarado ang mata niya. Okay, sambit naman ni Lilith. Sinabi naman ng Demon King na ang akala niya raw ba lagpas 100 taong gulang na ito. Ngunit nasaan na raw ba ang manners niya? Bakit pumapasok daw ito sa kwarto ng iba nang wala man lang pahintulot?
Humingi naman ng tawad si Lilith at nagsabing narinig niya raw kasi na hindi maganda ang kalagayan ng prince kaya nagmadali daw siyang pumunta rito nang hindi nag-iisip. Nagdala daw siya ng magical scented candle bilang regalo. Subukan daw itong gamitin ng prince. Makakatulog daw siya ng maayos dito. Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi niya raw ito gagamitin. Dahil baka ma-addict daw siya dito. At hindi niya rin daw kailangan ang mga annoying objects na maaaring magsanhi ng sunog. I see, sambit naman ni Lilith at nagsabing naging beautiful shade of black daw pala ang buhok ng Demon King. Sinabi naman ng Demon King na sa ganoon kay Kling sandali mukhang nakita na raw pala ni Lilith ang lahat ng maaaring makita. Ito raw ay ang original na kulay ng buhok niya bilang Demon King na si Embildan. Ito raw ay isang special na circumstance kaya magpanggap na lang daw si Lilith na wala siyang nakita. Okay, sambit naman ni Lilith at nagtanong kung maaari niya na raw bang buksan ang mga mata niya ngayon. Sumagot naman ang Demon King na gawin niya na raw kung ano ang gusto niya at sumagot naman si Lilith ng "Thank you, Your Highness." At nang binuksan ni Lilith ang mata niya ay nabighani siya sa kanyang nakita. Ang buhok daw nito ay napakagandang shade of black, bagay na bagay daw ito sa isang Demon King. Ngunit nagbuntong hininga lang ang Demon King at nagsabing tama na raw ang pambobola. At tinanong niya si Lilith kung mayroon daw ba itong magical ointment na makakapagpagaling ng mabilis sa sugat niya. Gusto niya rong gumaling na agad ang sugat niya ngunit hindi raw umi-epekto sa kanya ang holy powers. Sinabi naman ni Lilith na kung ang tinutukoy daw ng Demon King na injury ay ang nasa kamay niya, mayroon daw siyang isang healing potion na dini-develop sa ngayon. Ito raw ay isang magical potion na ini-increase ang regenerative abilities ng mga nilalang na hindi nagre-require ng divine healing. Ilang beses niya na raw itong sinubukan sa sarili niya at siya raw ay isa lamang half-demon. Kaya sa tingin niya raw magiging napaka-effective nito sa isang full demon na katulad ng Demon King. May itinago daw siyang isa rito in case of emergency, gusto raw ba itong subukan ng Demon King? Ilang sandali pa ay binuksan na ni Lilith ang potion, iniabot ng Demon King ang palad niya, binuhusan ni Lilith ng potion, at napatiklop ng kamao ang Demon King. At sinabi niya kay Lilith na so ito raw pala ay isang potion na hindi iniinom kundi direktang inilalagay sa sugat. Kung ganun hindi raw pala gagaling ang lagnat niya rito. Sumagot naman si Lilith na nasa process pa raw siya sa pagdi-develop upang gawin itong drinkable potion kaya ibibigay niya raw agad ito sa Demon King kapag natapos na siya. Ilang sandali pa ay nagising na si Sedna, humikab, nagtaka, at nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa ni Ladger at ni Lilith. At nagulantang siya nang makita niyang kulay itim na ang buhok ng Demon King. At tinanong niya ang Demon King kung ano raw ba ang nangyari, bakit naging kulay itim daw ang buhok nito, ano raw ba ang nangyari kay Ladger. Ngunit sumagot lang ang Demon King na natutulog daw ito na parang natapos na ang mundo, tapos ngayon mag-aalala daw ito sa kanya. Sumagot naman si Sedna na hindi raw siya nakatulog buong gabi dahil sa pag-aalala kay Ladger at ngayon lang daw siya nakatulog. Napakamin daw nito. Nang biglang narinig nila ang pagkatok ng pinto kaya napalingon sila. Your Highness, sambit naman ni Tai at nagsabing nandito raw ang Majesty, ang King, upang bisitahin siya. Napamura naman ang Demon King at napatanong sa kanyang isip kung hindi pa raw ba sapat ang ginawang pambubuli ng mga ito sa kanya kahapon, bakit daw ba nandito na naman ang mga ito? At bigla siyang nagtago sa ilalim ng kumot kasama ni Sedna. Kumatok naman uli ang King at nagtanong kung natutulog daw ba si Ladger. Na-miss niya raw ito kaya nandito daw siya para bumisita. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. At makikitang lumabas si Lilith at binati ang King. Nagtanong naman ang King kung natutulog daw ba ang Prince. Kamusta na raw ba ang pakiramdam nito? Sumagot naman si Lilith na hindi pa rin daw maganda ang pakiramdam nito kaya uminom daw ito ng gamot at natulog.
Tumingin naman ang king sa kama at nagsabing kung patuloy daw itong mag-stifle ng ganito sa blanket mahihirapan daw itong huminga, mainit daw doon. Dinagdag pa ng king na dahil nandito na rin daw siya sisilipan niya na lang daw muna ito saglit na siya namang ikinagulantang ni Tai. Hinawakan ng king ang kumot, at napamura naman sa loob ang Demon King. Mukhang mahuhuli daw siya habang napatikom naman ng bibig si Sedna. Dinagdag pa ng Demon King na bakit daw ito nagpupumilit na makita siya sinabi na raw nila na natutulog na siya. Sisigawan niya raw ba ito na umalis, ngunit sinabi na raw nila na natutulog na siya kaya baka magduda daw ito kapag ginawa niya yon. Ilang sandali pa ay napabitaw ang king sa kumot nang marinig niya ang pag-ungol ng prince at napasigaw siya na hindi raw ba nila naririnig ang agani ng prince, tumawag daw sila ng doktor ngayon din. Ngunit nagsalita ang Demon King, tinawag na father ang king, at nagsabing gusto niya raw munang mapag-isa. Your Majesty sambit naman ni Tai at nagsabing ang highness daw, ang prince, ay medyo naiilang kapag mayroong mga tao kaya ano raw ba kaya kung hayaan na lang daw muna nila itong magpahinga. Napaisip naman saglit ang king at nagsabing okay. Kapag ikaw daw ay mayroong sakit lahat daw ng bagay ay nagpapabother sa iyo. Sinabi naman ni Tai na pagsisilbihan niya raw ang prince sa abot ng kanyang makakaya bilang humble servant nito kaya wag dong mag-alala ang king. Oo sambit naman ng king at nagsabing mukhang nahihirapan daw ang prince kaya mas maigi raw na hayaan na lang muna nila itong mapag-isa at magpahinga. Kung ganun aalis na raw muna siya, tinawag na anak ang prince at nagsabing magpahinga daw ito. At makikitang umalis na ang tatlo. Lumingon naman si Tai sa Demon King at napangiti. At ilang sandali pa ay lumabas na sa kumot ang Demon King. Napabuntong hininga siya at napasabing ang akala niya raw mahuhuli na siya. Nagtanong naman si Sedna kung ito raw ba ay dahil sa kulay ng buhok ni Lajir. Ano raw ba talaga ang nangyari sa buhok nito? Well, sambit naman ng Demon King, nakaramdam ng pangangati sa ilong niya, napahatching, at makikitang dahan daw ang nagbago ang kulay ng buhok niya. Ha, sambit naman ni Sedna at nagsabing bumalik na raw sa dati ang kulay ng buhok ni Lajir. Maya-maya pa ay tiningnan ng Demon King ang sarili niya sa salamin at nagsabing naging silver blue na raw uli ang buhok niya. Hindi raw siya makapaniwala na ito ay itim kani-kanina lang. Plus gumaling na rin daw ang sugat niya at bumaba na rin ang lagnat niya. Mukhang napaka-effective daw ng potion ni Lilith. Sinabi naman ni Tai na mukhang iyon daw ay dahil sa sugat na nakuha ng Demon King mula sa kawa. Mukhang iyon daw pala ay hindi tinawag na Demon Realm Sword nang walang dahilan. Napatingin naman sa kawa ang Demon King at napatanong sa kanyang isip kung ito na raw ba ang patunay. Kapag ito raw ay ginamit na pang-atake sa isa lamang tao, ito raw ay nag-aak bilang isa lamang piraso ng metal. Ngunit sa isang demon, kaya nitong i-amplify ang demonic energy ng isang demon. Kapag ito raw ay ginamit sa isang demon na tinatago ang kanyang kapangyarihan tulad niya, ito raw ay nakakapagpabalik sa kanyang original na anyo. At kung nakasil ang kapangyarihan ng isang demon, makaka-utilize ka raw ba ng greater power sa tulong ng kawa. Depende raw sa sitwasyon, kapag nagamit niya raw ito ng tama, maaari niya rong magamit ang kapangyarihan niya bilang Demon King sa tulong nito. At kapag iyon daw ay nangyari, babawiin niya na raw ang sinabi niya na ito ay isang magandang piraso ng basura. Ilang sandali pa ay napalingon si Tai. At makikitang gumalaw si Ray. Binuksan niya ang mata niya, at napatanong sa kanyang isip kung nasaan daw ba siya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit wala pa rin lakas ang mga binti niya at natamba uli siya. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng boses na nagtatanong kung gising na raw ba siya. Ito pala ay boses ni Tai. At tinanong siya ni Tai kung naalala niya raw ba na muntik na siyang mamatay at iniligtas siya ng kanilang master. Iniligtas ako ng Majesty, pagtataka ni Ray, lumingon-lingon, at napatanong sa kanyang isip kung nandito raw ba ang Demon King. Ilang sandali pa ay nakita niyang papalapit si Lajir. Ray,
sambit naman ng Demon King at makikitang kasalukuyan niyang ginagamit ang kanyang demonic eyes. My King, sambit naman ni Ray, sinubukan niyang tumayo, ngunit sinabi lang ng Demon King na ayos lang daw. Hindi raw maganda ang kalagayan niya kaya manatili lang daw ito sa kinalalagyan niya sa bayhimas sa ulo ni Ray. At sinabi ng Demon King na ngayon sabihin daw ni Ray sa kanya, sino raw ba ang nanakit sa kanya ng ganito? My dear King, sambit naman ni Ray, bumaling ng tingin, at nagsabing mayroon dong lumitaw sa Demon Realm. Ito raw ay isang demon ngunit sa parehong pagkakataon ay hindi rin. Isang demon na hindi demon, pagtataka naman ng Demon King sa kanyang isip. Sinabi naman ni Ray na ito raw ay mayroong mga pakpak na kagaya ng demon, ngunit ito raw ay mayroong reddish-brown na mga balahibo imbes na leather. At ito rin ay nag-e-emit ng parehong demonic energy sa buo nilang katawan at tinatawag daw nito ang sarili niya na Holy Demon. Holy Demon, sambit naman ng Demon King at nagsabing napakayabang naman daw ng tunog ng title nito. At napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba kaya na ang mga demons na umatake sa kanya ay tagasunod ng Holy Demon na yon. Hindi isang ordinaryong demon kundi isang Holy Demon, ito raw ay nagpapabother sa kanya. At sinabi ng Demon King na wag na lang daw muna nilang i-mind ang identity ng invader na yon. At sinabi niya kay Ray na ito raw ay isang high-ranking demon na may kapangyarihan na kayang pahirapan si Tai sa isang laban kaya, ano raw ba ang dahilan ng pagkatalo nito? Ang tanging bastard lang daw na maaaring makapanakit sa kanya ng ganito ay ang mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan na kasing lakas ng Heavenly King o siya na Demon King. My King, tungkol doon, sambit naman ni Ray at nagsabing patawad daw ngunit wala daw siyang maalala. At makikita ang pagkadismaya ng Demon King. At dinagdag pa ni Ray na pakiusap pugutan daw siya ng King dahil sa hindi niya pagsunod sa orders nito. Ang naaalala niya lang daw ay pinuntahan siya ng mga yon kung saan siya naka-lock up. Ngunit ang nakapagtataka, ang memories niya raw pagkatapos nun mukhang naglaho na para bang may bumura nito. Ayos lang yun sambit naman ng Demon King. Re-review dagdag pa ng Demon King, nag-release ng energy, iniangat si Ray, at nagsabing whether sinunod man daw nito o hindi ang orders niya, ito pa rin daw ay ang aso niya. Kaya wag na raw itong magtangka uli na mag-request na patayin niya ito dahil ito raw ay isa lamang dumb dog. Siya lang daw ang maaaring mag-decide tungkol sa bagay na yon at kinuha niya si Ray. Wala naman daw itong nagawang masama. Kailangan lang daw nitong makinig sa kanya bilang master niya. Kailangan niya rong mag-survive ano man ang mangyari. Iyon daw ang unang rule na kailangan nitong sundin bilang servant niya. Pagkalipas ng ilang sandali, ay makikitang natutulog na si Ray. Maya-maya pa ay dumating si Sedna, pinagmasdan si Ray, at napasabi sa kanyang isip na kahit na ilang beses niya parong tingnan ito, namamangha daw talaga siya. At nagsabing hindi niya raw maisip na ang napaka-cute na asong ito ay isang demon. Ngunit nagulat siya nang marinig niya ang boses ng Demon King na nagsabing mas nagugulat daw siya sa katotohanang ito ay isang heavenly fox at iniisip nito na cute si Ray, mas maigi raw na tumigil na ito sa pag-iisip ng ganon. Dahil once daw na ito ay nakakagat, hindi raw ito bibitaw hanggang sa ma-sever niya ang parteng yon ng kinagat niya at mapatay ito. Dahil ang totoo, ito raw ay isang nakakatakot na aso. At ang nickname daw nito doon sa impyerno ay Rabid Dog na siya namang ikinagulantang ni Sedna. Ilang sandali pa ay sinabi ni Sedna kay Ladger na nakikinig naman daw ito sa kanya hindi raw ba? Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing sa mata niya raw kahit na ang Demon Dragon na si Tai ay isa lamang maamong tupa. Bigla namang lumapit si Tai at nagtanong kung tinawag daw ba siya ng Demon King. Tinulak naman ito ng Demon King at nagsabing hindi niya raw ito tinawag. At nagtanong ang Demon King kay Tai kung iinom pa rin daw ba siya ng napaka-disgusting na gamot na yon ngayong araw. Sumagot naman si Tai na oo dahil makakatulong daw ito upang mas mabilis na bumuti ang pakiramdam niya.
Ngunit sinabi lang ng Demon King na maayos na raw ang pakiramdam niya ngayon. Sinabi naman ni Tai na oo, bumaba na raw ang lagnat nito, ngunit inuubo pa rin daw siya. Kaya crucial daw na uminom siya ng gamot upang tuluyan na itong mawala. Kailangan niya rong inumin ang tiyan niya upang mabawi ang lakas niya at ubusin ang gamot niya. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na dahil sa ginagamit niya raw ang kalusugan niya bilang excuse, mas lalo raw tuloy tumindi ang pangyayamot ni Tai sa kanya. Napasabi naman si Tai sa kanyang isip na ang isipin daw na ang rabid dog na ito ay ganito ka-cute, tama-tama kung iisipin mo raw, ang fox daw ay halos kapareho lang na species sa isang aso. Kaya kung aalagaan niya ito, baka maging magkaibigan daw sila. Makalipas ang ilang sandali, ay makikitang naglalakad ang dalawa. Sinabi naman ng Demon King na una, lumitaw daw yung unidentified na holy demon bastard na yon. Pangalawa, ang mga holy demons na yon ay nakipagsabuatan sa criminal na si Lucifer. At pangatlo, siya, ang future na Heavenly King, at ang kasalukuyang Heavenly King, ay mayroong mataas na posibilidad na i-target ng mga holy demons na yon. Ito lang daw ang nakonclude niya sa nangyayari sa impyerno ngayon. At tinanong niya si Tai kung ano raw ba ang tingin nito. Sambit naman ni Tai at nagsabing kahit nahabulin pa raw ng Demon King si Lucifer, nakatali pa rin daw siya sa kanyang contract. Kaya sa tingin niya ang the best na solution fulfill muna ng Demon King ang kahilingan ng contractor niya at bumalik sa original niyang anyo. Sumagot naman ang Demon King na ganun din daw ang iniisip niya kaya magmadali na raw sila sa meeting na gaganapin ngayon. Babasagin niya raw ang mga pader ng Jerleila, pupugutan niya raw ang sino mang hindi sumang-ayon sa kanya. Sa kabilang dako naman ay makikitang nagkamalay na si Ray at napatanong siya sa kanyang isip kung nakatulog daw ba siya. Well, siguro daw dahil sa hindi pa siya tuluyang naka-recover. Agising ka na. Sambit naman ni Sed na sabay bati kay Ray. At tinanong niya si Ray kung nagain na raw ba nito ang consciousness niya. Ano raw ba ang pakiramdam nito, maganda na raw ba ang pakiramdam niya ngayon? Ngunit, tiningnan lang siya ni Ray. Sambit uli ni Sedna at nagsabing magsalita raw ito. Ngunit nagtanong lang si Ray kung nasaan daw ba ang Majesty. Sumagot naman si Sedna na pumunta raw sa meeting si Lajir. At inutusan daw siya nito na bantayan si Ray kaya dalawa lang daw sila rito ngayon. At napasabi si Sedna sa kanyang isip na hindi raw friendly si Ray, mahirap daw ito. Maya-maya pa ay tumayo si Ray at napatanong naman si Sedna kung saan daw ba ito pupunta. Ngunit sumagot lang si Ray na ang duty niya raw ay ang protektahan ang Demon Realm. Napasabi naman si Sedna sa kanyang isip na kahit na raw ito ay cute at tiny, ito raw talaga ay isang demon dog. At gusto niya raw na magkatulad sila ni Lajir in the sense na pareho silang stubborn at blunt. Samantala makikita namang nagre-release ng matinding demonic energy si Ray. Teka lang, sambit naman ni Tai at nagtanong kung susubukan daw ba na bumalik ni Ray sa kanyang original form, hindi pa raw tuluyang naka-recover ang katawan niya. At patuloy ngang nag-release ng demonic energy si Ray upang bumalik sa kanyang original form sa kasamaang palad, wala pa siyang sapat na lakas upang gawin ito. Napasigaw naman si Sedna na maaari daw siyang mamatay sa ginawa niya. Hindi raw ba't sinabihan na siya ni Lajir. Sinabi naman ni Ray na kailangan niya rong protektahan ang kanyang king, hindi raw maaari na maupo na lang siya rito. Napasabi naman si Sedna sa kanyang isip na talaga raw palang napaka-stubborn nito. Ano raw ba ang dapat niyang gawin? Sa tingin niya raw hindi ito makikinig sa kanya kahit napigilan niya pa ito. Kung ganon dadalhin niya raw ito kay Lajir. Ayos yon kay Ray, hindi raw ba? Hindi niya pa raw na-attempt na mag-take ng human form noon. Ngunit since nagpa-practice na raw siya ng transportation technique na natutunan niya kay Tai, sigurado daw siya na magagawa niyang mag-take ng human form. At nag-perform na nga ng transformation technique si Sedna at makikitang nagkaroon ng usok. Ilang sandali pa ay napawaw siya.
At makikitang sobrang saya ni Sedna dahil nagtagumpay siya. Ang buhok niya raw ay pink pa rin. Ito raw ba ay dahil sa bell na nasa kanyang leeg na ibinigay ni Ladger sa kanya. Nakakapag-transform ng ganito ang mga Heavenly Fox, sambit naman ni Ray. Ngunit nagulantang siya nang bigla siyang iniangat ni Sedna. At sinabi ni Sedna na wag daw itong mag-alala dahil dadalhin niya raw ito kay Ladger, ang master niya. Ngunit hindi umimik si Ray. At masayang sumigaw si Sedna na pumunta na raw sila doon. Ilang sandali pa ay makikitang lumabas na sila. At makikitang binati ni Sedna ang isang maid. Na siya namang ikinagulantang nito, binitawan ang dala niya, kumaripas ng takbo, na siya namang ipinagtaka ni Sedna. At makikitang lumabas pala ang mga buntot ni Sedna. Napatanong naman si Sedna kay Ray kung nakakatakot daw ba talaga siyang tingnan kung kaya tumakbo ang maid nang makita siya ngunit tiningnan lang siya ni Ray. Ilang sandali pa ay makikitang lumabas na rin ang tenga ni Sedna. Niyakap naman ng mahigpit ni Sedna si Ray, umiyak, at sumigaw na hindi raw ito maganda. What if isipin din daw ni Ladger na nakakatakot siya at hindi rin siya magustuhan nito? Napasabi naman si Ray sa kanyang isip na ang fox daw na ito ay kasing annoying ni Ty. Pinulot naman ni Sedna ang mga punda na iniwan ng maid, nagbuntong hininga, at nagsabing bakit iniwan lang daw ito ng maid na yon dito at tumakbo. Hindi raw ba in trouble ang babaeng yon dahil dito, sa tingin niya raw kailangan nila itong isauli. At ilang sandali pa ay natapos na nilang pulutin ang lahat ng mga punda. Sinabi naman ni Sedna na magtatanong lang daw ba sila kung sino ang makasalubong nila, paano daw ba nila ito isasauli. Ilang sandali pa ay may nakita si Sedna. Maaari daw nilang tanungin ang taong ito. Napasabi naman ang lalaki sa kanyang isip na may nararamdaman daw siyang kakaibang vibe doon sa meeting kanina. Sa simula pa lang daw mukhang ang lahat daw ng nandun ay naka-fully support kay Prince Ladger. Siguro natatakot daw ang mga yon para sa mga buhay nila. At dahil din daw sa napaka-flawless na reasoning ng taong yon, wala rong nakapag-rebut. Ang akala niya raw ito ay isa lamang good-for-nothing na brat, ngunit hindi niya raw inaasahan na nagawa nitong masuppress ang mga elders. Hindi na raw ito ang dating prince. Mula sa meeting na ito, sa tingin niya na-confirm na raw na ang owner ng bansang ito ay hindi ang king kundi si Prince Ladger. Nang biglang nakasalubong niya si Sedna at nagsabing excuse me. Iniwan daw ito ng babae. Maaari daw ba sila nitong matulungang maibalik ito? Hindi niya raw kasi alam kung saan niya ito ilalagay kaya thankful daw talaga siya na nakasalubong niya ito. Napatingin naman ang lalaki sa tenga ni Sedna, sa buntot, napahawak sa kanyang espada, at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay isang monster. Maya-maya pa ay binunot niya ang espada niya, tinawag na monster si Sedna at pasigaw na nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa nito rito sa Royal Palace. Binitawan naman ni Sedna ang dala niya at nagsabing napakamin daw nito. Monster, saang parte daw ba sa kanya ang monster? Siya raw ay si Sedna. Ganoon daw ba talaga siya ka nakakatakot at kapangit? Ngunit tiningnan lang siya ng lalaki at nagsabing ano raw ba ang sadya nito rito. I-reveal daw nito ang sarili niya at tinawag uli na monster si Sedna. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawang knights at nagtanong kung ano raw ba ang nangyayari. Sumigaw naman ang lalaki na ano raw ba sa tingin nila ang ginagawa nila bakit may monster daw dito sa palace. At makikitang umiyak na si Sedna. At makikitang bumunot na rin ng espada ang dalawang knights. At pasigaw na sinabi ng lalaki kay Sedna na tatanungin niya raw ito uli, ano raw ba ang sadya nito rito sa palace. Kung hindi raw nito sasabihin sa kanila ang dahilan papatayin daw nila ito. Sumagot naman si Sedna na ano raw ba ang ibig nitong sabihin, reveal kung sino siya, hindi raw ba nila kilala kung sino siya. Despicable sigaw naman ng lalaki at nagsabing paano daw siya magkakaroon ng kakilala na monster. I see, sambit naman ni Sedna at napasabi sa kanyang isip na mukhang hindi raw nila alam na siya ay nasa kanyang human form sa ngayon.
Kaya nagpakilala siya ay si Sedna, ang messenger ng Ocean God na pumunta rito upang protektahan si Lajir. Ngunit nainis lang dito ang lalaki, tinawag na beast si Sedna, at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nitong magpanggap bilang messenger ng Ocean God. Hindi raw ganito ang hair color ni Sedna, ito raw ay mayroong divine blue silver hair. At inatake niya si Sedna at makikitang iniwasan ito ni Sedna. Napatingin naman ang lalaki kay Ray, at makikitang naggagrowl si Ray. Napasabi naman ang lalaki na ano raw ba ang meron sa napakaruming aso na ito. At bigla niyang sinipa si Ray na siyang naging dahilan upang tumilapon ito at bumangga sa wall. Napasigaw naman si Sedna nang makita ito. Dinampot niya si Ray at nagsabing paano raw nito nagawang saktan si Ray. Hinding-hindi niya raw ito mapapatawad kahit na ito ay isa pang citizen ng Jerlela. Ray, sambit naman ng lalaki at nagsabing mukhang ang ulol daw na ito ay monster din na kagaya niya. Kung ganun papatayin niya raw silang dalawa. Makikita namang umupo lang si Sedna, pumikit, at ilang sandali pa ay makikitang nag-release siya ng heavenly energy. At maya-maya pa ay makikitang napapalibutan siya ng mga tubig at tiningnan niya ang lalaki. Napasabi naman ang lalaki na finally ni-reveal na raw nito ang tunay niyang anyo. At tinawag niya na cunning beast si Sedna. At sinigawan niya ang mga knights na ano pa raw ba ang ginagawa nila, atakehin na raw nila ang monster na ito. At sabay-sabay na nga silang sumugod. Nang biglang nagkaputol-putol ang kanilang mga espada. Napaupo ang lalaki, napatingin sa kanyang kamay, at sumigaw na sino raw ba yon? Kilala daw ba nito kung sino siya? Ngunit nagulat siya nang makita niya si Huayon. Kaya napasabi siya sa kanyang isip na ang katotohanan daw na nandito ang taong ito, hindi raw ba kaya na, at narinig niya ang boses ni Lajir mula sa likuran niya na nagsasabing ano raw ba ang dapat nilang gawin. Ang babaeng yun daw na tinatawag niyang monster ay kasama niya. Papatayin din daw ba siya nito, at tinawag niyang Nox Garwan ang lalaki. At napasambit naman ng Lajir si Sedna nang makita niya Demon King. Makikita namang dahan-daang lumapit ang Demon King kay Nox Garwan at napatanong naman ito kung bakit daw ba pinoprotektahan ng Highness ang monster na ito. Teka lang, sinabi daw nito na nasa side niya ang monster na ito, ano raw ba ang ibig nitong sabihin? Pinuprotektahan, sambit naman ng Demon King at nagsabing mukhang na misunderstood daw ni Nox Garwan ang sitwasyon. Dahil ang totoo ito raw ang pinrotektahan niya. Dahil kung nahuli lang daw siya ng kaunti, siguradong punit-punit na raw ang katawan nito. Tama yun, sambit naman ni Sedna at nagsabing kung hindi raw dumating si Lajir baka hindi na raw siya nakapagpigil. Napatingin naman ang Demon King sa bell na suot ni Sedna at nagsabing bagay na bagay daw ito sa kanya kahit na siya ay nasa human form na ngayon. Tumawa naman si Sedna at nagsabing syempre. At makikitang nagulantang si Nox Garwan nang mapag-alaman niyang si Sedna pala talaga ang tinawag niyang monster. Ngunit hindi raw bat fox ang anyo nito dati. Sumagot naman ang Demon King na si Sedna daw ang messenger ng Ocean God. Magmamatter pa raw ba kung ano ang physical form na mayroon ito? Naiintindihan daw ba nito ang maling nagawa niya rito? At makikitang biglang napaluhod si Nox Garwan. Pakiusap patayin daw siya ng Highness at humingi ng tawad kay Sedna. Malaki raw ang error na nagawa niya dahil hindi niya ito nakilala. Ngunit biglang sumabat ang Demon King na wala daw siyang balak na patawarin ito. Nisinipa pa raw nito si Ray na walang ginagawang masama. At binigyan niya ng nakakatakot na tingin si Nox Garwan. Na siya namang ikinagulantang nito at humingi uli ng tawad. Pakiusap patawarin daw siya ng Highness sa pagiging rude niya. Tatanggapin niya raw kung ano mang kaparusahan ang igawad ng Highness sa kanya. Talaga, gusto mong mapunish, sambit naman ng Demon King at nagsabing kung ganoon itaas niya raw muna ang ulo niya na siya namang ipinagtaka ni Nox Garwan. At sinabi ng Demon King na hayaan daw siya nitong sumuntok ng isang beses lang.
At napasigaw si Nox Garwan, ilang sandali pa ay makikitang natutulog na si Ray. Nagsorry naman si Sedna at nagsabing dahil daw sa kanya nasaktan daw ito. Sinabi naman ng Demon King na wag daw itong mag-alala dahil hindi raw mamamatay si Ray nang dahil lang doon. Nawalan lang daw ito ng malay. Napatanong naman si Tai kung magiging ayos lang daw ba ang noble na yon. Sumagot naman ang Demon King na hindi naman daw siguro yon mamamatay dahil lang sa isang suntok. Sumagot naman si Tai na ngunit nagpakahirap daw ang Demon King para sa reputasyon na mayroon siya ngayon. Kaya paano raw kung isipin ng mga tao na bumalik na naman siya sa pagiging salbahe. Sinabi naman ng Demon King na hindi raw yon magsasalita sa iba tungkol dito. Dahil ang price daw na maaari nitong bayaran sa pagtutok niya ng espada sa messenger ng Ocean God ay napakalaki. At napalingon siya nang marinig niya ang boses ni Ray na nagsabing my king. At makikita namang paiyak na lumapit si Sedna kay Ray. Niyakap niya ito at nagsabing alam daw ba nito kung gaano siya nag-alala dahil nasaktan ito nang dahil sa kanya. Sinabi naman ni Ray sa Demon King na napaka-pathetic niya raw. Wala na raw siyang ibang ginawa rito kundi maging pabigat sa Majesty. Sinabi naman ng Demon King na kung ganun bakit hindi na lang daw ito nagpahinga at hindi na lumabas sa napakalamig na weather ngayon at humingi naman ng tawad si Ray. Siya raw ay walang silbi sa Demon King sa form na mayroon siya ngayon. At makikitang nagliwanag si Ray, napatingin ang dalawa, napatingala si Sedna, at makikitang dahan daw ang nagbabago ng anyo si Ray. At ilang sandali pa ay makikitang nasa kanyang human form na si Ray. At tumingin siya sa Demon King, ilang sandali pa ay dumating na si Huayon at binulungan niya ang prince na inihatid niya na raw si Nox Garwan sa kanyang estate gaya ng iniutos ng prince. Nagkamalay na raw ito at hindi na magsasanhi pa ng gulo. Good work sambit naman ng Demon King at nagsabing magpahinga na raw ito. Ngunit nagtaka si Huayon nang makita niya si Ray. Nakasuot daw ito ng uniform ngunit mukhang ito raw ay hindi gumagamit ng espada. Hindi raw ba kaya na ito ay isang martial artist? Lumingon-lingon siya at napasabing nasaan na raw ba yung tuta. Sumagot naman ang Demon King na ang tuta daw na hinahanap niya ay ang nasa harapan nila ngayon. Pardon, sambit naman ni Huayon. At sinabi uli ng Demon King na ang tao raw na nakaupo sa harap nila ngayon ay ang alaga niyang aso na si Ray. Hindi naman makapaniwala si Huayon sa kanyang narinig at napatanong sa kanyang isip kung nagbibiro daw ba ang prince. Ngunit base daw sa aura na nagmumula sa taong ito, mukhang ito raw ay hindi isang ordinaryo lang na martial artist. Hindi raw ba kaya na ito ay spy ng prince? At yun daw ba ang dahilan kung bakit niya ito nire-refer bilang kanyang aso? Sinabi naman ng Demon King kay Huayon na mula daw ngayon madalas na raw nitong makikita si Ray kay at least tandaan daw nito ang pangalan niya. Nag-vow naman si Huayon at nagsabing naiintindihan niya raw. At nagpaalam na siya. At lumabas na si Huayon. Lajir-lajir sambit naman ni Sedna at nagtanong kung naging maayos daw ba ang naging meeting nito. At sumagot naman ng oo ang Demon King. Sinabi naman ni Tai na bumalik na raw pala si Sedna sa kanyang original form. Sumagot naman si Sedna na uncomfortable daw kasi siya sa kanyang human form kaya mas okay daw sa kanya ang ganito. Sinabi naman ng Demon King na soon, a-announce daw nila na ang Jerleila at Kanaz Empire ay naging brotherly nations at i-maintain nila ang good relationship sa pagitan ng dalawang nation. At ang simula daw nun magbibuild daw sila ng tunnel sa ilalim ng dagat. Sinabi naman ni Sedna na hindi raw ba't mas malaking panahon ang kakailanganin nun, maaari niya naman dong open na lang ang mga waterways upang makatravel ang mga barko ng ibang nations papunta rito. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon daw ang gagawin nila, siguradong ang iba raw na mas malakas na nation ay susubok na i-devour sila kaya wala na raw silang ibang choice. Maaari lang daw nilang i-allow ang access sa kanilang waterways sa mga nations na nabigyan ng permit ng kanilang delegation.
Sinabi naman ni Sedna na mukhang kahit daw pala na ang Canas Empire ay ang pinakamalakas na nation sa eastern continent ng human world, ang influence daw pala nila ay hindi umaabot sa west. Ngunit wag daw silang mag-alala dahil nandito naman daw siya, ang Ocean God. Sinabi naman ng Demon King na oo kaya dong i-handle ni Sedna ang mga kalaban na nanggaling sa dagat, ngunit paano naman daw ang mga kalaban na nanggaling sa kalupaan? Napaan naman si Sedna at nagsabing hindi raw ba't kaya nanitay ang mga yon sa taglay nitong kapangyarihan, at nandito na rin daw si Rey ngayon. Sinabi naman ng Demon King na ang hiling daw ng Goddamn Prince na yon ay mag-rule sa buong mundo ang Jerleila. Kaya kapag ginamit niya raw ang kapangyarihan ng mga demons, ang labas daw nun ang Demon King ang magro-rule sa buong mundo. At iyon daw ay magiging violation sa contract. Kailangan niya rong isekreto ang identity niya bilang Demon King at ma-fulfill ang contract bilang Lajir. Sinabi naman ni Rey na ano raw ba kaya kung mag-raise sila ng army sa nation na ito. Natigilan naman dito saglit ang Demon King at tumawa. Ang Jerleila daw ay isang nation na hindi pa nakakaranas ng digmaan sa loob ng nagdaang 2,000 taon. Kaya kahit na mag-raise pa raw sila ng mga army, at biglang magkaroon ng digmaan, madali lang daw silang madudurog na para bang mga bulok na mga kamatis. Kaya kahit hindi raw siya masaya tungkol dito, ang pinakamaigi na lang daw nilang magagawa ay ang humiram ng kapangyarihan sa Canas Empire upang ma-take over ang ilang mas maliliit na mga nations na nakapalibot sa Jerleila. Nagtanong naman si Sedna kung wala na raw ba talaga siyang magagawa tungkol dito. Sumagot naman ng Demon King na ang tanging magagawa lang daw nito ay ang protektahan siya at wag hayaang mapatakan siya ng kahit na kaunting tubig. Okay, sambit naman ni Sedna, ilang sandali pa ay maririnig ang isang boses na tumatawag ng Your Highness. Ito pala ay si Ares at tinanong niya ang prince kung maaari niya raw ba itong makausap kahit saglit lang. Sinabi naman ng Demon King na may oras daw siya upang kausapin ito ngunit kung wala rong silbi ang sadya nito babatukan niya raw ito ng isang beses bawat kataga na bibitawan nito. Sumagot naman si Ares na sobra naman daw yun at sinabi naman ng Demon King na tumahimik daw ito. Ano raw ba ang sadya nito? Napatingin naman si Ares kay Rey at nagsabing mukhang mayroon daw palang bagong family member ang prince. Ngayon niya lang daw nakita ang lalaking ito na mayroong pulang buhok. Sinabi naman ng Demon King na ito raw ay si Rey Revido ang demon dog na alaga niya. Sinabi naman ni Ares na kung ganoon demon din daw pala si Sir Rey. Ngunit sinabi lang ng Demon King na kung magpapatuloy pa raw ito sa pagsasalita ng nonsense babatukan niya na raw ito. Sinabi naman ni Ares na sige-sige sasabihin niya na raw agad ang sadya niya. Nag-venture daw siya sa labas ng castle ngayon lang at may narinig daw siya na super interesting. Sinabi naman ng Demon King na ano raw ba ang interesting na bagay na ito. Kapag ito raw ay hindi nakapukaw ng atensyon niya babatukan niya na raw talaga si Ares. Sumagot naman si Ares na totoo daw yon. Ito raw talaga ay interesting. Your Highness sambit niya at nagsabing alam daw ba nito ang mga sabi-sabi na umiikot sa Jerleila ngayon na ang Demon King daw ay nag-descend sa Jerleila. Na siya namang ikinagulat ng Demon King at siya ring naging dahilan upang maebulwak niya ang tsaa na iniinom niya sa pagmumukha ni Ares. At napasabi siya ng bullshit. Sinabi naman ni Ares na nagpapabother daw ba iyon sa prince, iyon daw ay ang Demon King. Ngunit sumigaw lang ang Demon King na ano naman daw ang pake niya. Kung tawagin daw ng mga yon ang mga sarili nila na Demon King o Con People wala daw siyang pake. Sinabi naman ni Ares na ngunit ang mga mamamayan daw ay naging anxious nang marinig nila na nandito ang Demon King sa Jerleila. Kung kaya naman ang king daw ngayon kasama ng kanyang mga ministers ay nire-resolba ang predicament na ito. Teka lang. Sambit naman ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na ang ibig sabihin daw nun kapag na-solve niya raw ang predicament na ito, siguradong tataas daw ang reputasyon niya. Obviously, ito raw ay isang impostor ngunit mas maigi raw na i-check niya ito.
Curious na rin daw siya kung sino ang bastard na ito na nag-e-impersonate sa kanya. Ilang sandali pa ay biglang lumitaw si Tai at bumulong sa Demon King na hindi raw ba kaya may kinalaman ang mga ito sa nabanggit ni Ray na mga holy demons. Napangisi naman ang Demon King nang marinig ito at nagsabing kung ganun titingnan daw nila ang pagmumukha ng fake na Demon King na ito. At, ilang sandali pa ay makikitang lumabas na sila ng palasyo sakay ng isang magarang karwahe kasama ng mga knights. Wow! Sambit naman ni Ares at nagsabing nagawa niya raw. Ngunit mukhang napaka-warm daw dito, pakiramdam niya raw inaantok na siya. At makikitang ang matutulog na sana si Ares, ngunit sinabi ng Demon King na kapag natulog daw ito mag-take over daw si Lilith kaya mag-stay put daw ito. Sinabi naman ni Ares na pumunta na lang daw sila doon kasama ang master niya. Nagpuyat daw siya buong gabi kaya magiging mahirap daw ito para sa kanya. Hindi raw ba't sobra naman ito, ang kaladkarin nila siyang sumama tapos ayaw nila siyang patulugin. Sinabi naman ng Demon King na gusto raw kasi ni Lilith na tanggalin ang mga pakpak ng mga Earth Fairies na ito para sa research niya na siya namang ikinagulantang ng dalawa. Nakakatakot daw pala si Lilith. Sinabi naman ng Demon King na bakit daw ba sumama pa sila madali naman daw pala silang matakot. Hindi raw ba't sinabi niya na magiging mapanganib ang pupuntahan nila. Sumagot naman si Ron na ngunit pakiramdam daw nila mas ligtas sila kapag kasama nila si Lajil. Ito raw ang tumulong sa kanila nung napatrouble sila. Fine, sambit naman ng Demon King at nagsabing gawin daw nila kung ano ang gusto nila. Nagalak naman ang dalawa nang marinig ito. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na mahirap din daw para sa kanya kapag si Lilith ay nagising. Dahil lahat daw ng mga demon regardless sa kanilang gender, ay may tendency na ma-drawn sa kanya dahil siya ang kanilang Demon King. At ganun din daw ang mangyayari sa half-demon na tulad ni Lilith. At dahil daw doon, halos araw-araw daw itong bumibisita sa kanya upang manggulo. Dahil first time lang daw nitong maranasan sa buong buhay niya na makaptivate sa demonic energy ng Demon King. Kaya sa tingin niya kailangan niya rong maging patient hanggang sa masanay na si Lilith. Ilang sandali pa ay sinabi ni Huayon na nakarating na raw sila. Lumabas naman ang Demon King dito at napauho sa kanyang nakita. Napasabi naman si Ares na ito raw ay incredible. Pagkatapos niya rong marinig ng ilang araw ang tungkol dito sa wakas nakita na raw ito ng sarili niyang mga mata at ngayon ay gising na raw siya. Ito ay, sambit naman ng Demon King at napasabing ito raw ang tornado na sinasabi sa mga rumors. At ang nakapagtataka raw dito, dito lang ito nananalasa sa village na ito. Ilang sandali pa ay napalingon ang Demon King nang marinig niya ang boses ng isang babae na nakikiusap na tulungan sila ng Highness. Yumukod ito sa harap ng prince at nagsabing ang asawa niya raw ay hindi pa nakakaalis doon. Kung hindi raw nila maaaring ma-rescue ang asawa niya, at least hayaan daw nila siyang pumunta doon upang mailigtas niya ang asawa niya. Yumukod naman ang dalawa pa at sinabi ng isa na naiwan niya raw ang lola niya doon at sinabi naman ng isa na ang nakababatang kapatid niya raw ay naiwan din doon. Napasabi naman si Ares na mukhang marami rong mga tao na hindi naka-evacuate agad. At siguradong may mas malala pa raw sa mga kwentong ito. Sinabi naman ni Huayon na sinasabi raw na mayroon dong mga soldiers na nagbabarricade sa area na yon upang i-prevent ang mga villagers na bumalik. At makikitang umiiyak na ang mga tao at nakikiusap na iligtas daw ng Your Highness ang family nila. At makikita ang pagkalungkot ng tatlo. Ilang sandali pa ay maririnig ang boses ng isang matabang lalaki na sumisigaw na wasak na raw ang Jerlela ngayon dahil sa mga bulok na royalty at mga politicians. At dahil daw sa good-for-nothing na prince na tulad ni Lajil. Ang kalangitan daw ay nagalit na sa kanila kung kaya nagpadala ito ng Demon King sa kalupaang ito. Ang nation daw na ito ay mawawasak na ngayon. Oho, sambit naman ng Demon King at makikita namang inatake ng isang knight ang lalaki.
At sinigaw ng knight sa lalaki na ang lakas naman daw ng loob nitong pagsalitaan ng ganon ang prince. Hindi raw ba ito aware sa immediate execution penalty sa sino mang mag-contempt sa isang royal? At bubunot na sana siya ng espada ngunit pinigilan siya ng Demon King. At nilapitan ng Demon King ang lalaki. At sinabi ng Demon King na mukhang kinaiinisan daw siya nito hanggang kamatayan. At since gusto daw nitong i-risk ang buhay niya para kalabanan siya, napaka-reckless naman daw na gawin niya yon nang wala man lang siyang kahit na espada. Ganun pa man, wala daw siyang problema tungkol dun. Mas gusto niya raw ang ganito kaysa sa mga taong umiiyak at nagmamakaawa na wag niyang patayin. At napatangala ang lalaki. Ngunit, sambit pa ng Demon King at nagsabing ituring daw nito na maswerte ang sarili nito dahil kung katulad pa rin daw siya nung dating matabang sarili niya kanina niya pa raw ito pinugutan ng ulo na siya namang ikinagulat ng lalaki. Ngunit iba na raw siya ngayon kaya sabihin daw nito sa kanya. Pakikinggan niya raw ang rason ng ikinakakagalit nito, at kung ano ang gusto niya. Well, sambit naman ng lalaki at nagsabing ang anak niya raw na babae at ang asawa niya, hindi pa rin nakakaalis doon sa village. Kaya pakiusap iligtas daw nito ang pamilya niya. Nagmamakaawa daw siya at makikitang napangisi ang Demon King nang marinig ito. Fine, sambit naman ng Demon King at nagsabing re-resalbahin niya raw ang lahat kaya maging patient lang daw ito na maghintay dito. At inutusan ng Demon King ang mga Sapphire Knights na i-guard ang mga villagers at ang village entrance kasama ang mga fairies at sumang-ayon naman ang mga ito. At makikitang tumungo na ang 6 sa village. Napasabi naman si Ares sa Demon King na hindi raw ba mas mabuti kung isinama nila ang mga earth fairies dito. Baka somehow maging helpful daw ang mga yon dito. Helpful, sila. Sambit naman ng Demon King at nagsabing iniwan niya raw ang mga yon doon kasama ng mga knights dahil baka mag-cause na naman ang mga yon ng mischief at masaktan pa. Napasabi naman si Tai sa Demon King na ito raw ay napaka-ominous ngayong nandito na sila. Sinabi naman ni Sedna na napakarumi daw ng langit, sumasama daw tuloy ang pakiramdam niya. Sinabi naman ni Huayon na masama din daw ang pakiramdam niya tungkol dito. Mukha raw talagang bumaba ang Demon King sa village na ito at napatingin naman ang Demon King kay Huayon nang marinig ito. At makikitang nagpigil ng tawa ang Demon King, nahiya naman si Huayon nang makita ito, at nagtaka naman si Ares. At sinabi ni Huayon na wala daw siyang pake kung sa tingin ng prince natatakot siya. Ngunit sa tingin niya raw hindi nila dapat maliitin ang sitwasyon na ito. Sinabi naman ng Demon King na mag-retreat daw sila kapag napansin nilang mapanganib. At sinabi niya kay Huayon na hayaan daw siya nitong ibigay sa kanya ang full report. Una, ang Demon King daw ay hindi lalithaw sa ganitong uri ng lugar. Pangalawa, hindi raw ito gagawa ng ganito kanapaka-awful na Voricious Lukang Cloud. At pangatlo, kung talaga rong nandito ang Demon King, dapat mayroon na rong gumagapang na mga monsters sa lugar na ito kasabay ng kanilang master. Ngunit sa ngayon, niwala nga rong kahit nagasgusan na mga aso dito, paano pa kaya ang Demon King? At makikitang napatingin ang dalawa kay Ray matapos nilang marinig ang sinabi ng Demon King. Dinagdag pa ng Demon King na ang panghuli, kung siya raw ang Demon King, hindi niya raw i-invade ang napakaliit na village na ito at tapusin ang lahat dito. Dahil, ang take-over niya raw ay ang buong mundo. Ilang sandali pa ay makikitang winasak ni Ray ang pinto ng isang bahay. Inutusan naman ng Demon King si Huayon na tingnan daw nito kung may mga tao ba rito at sumunod naman si Huayon. Maya-maya pa ay may nakita si Ares. At pasigaw niyang sinabi sa Demon King na mayroon dong mga walang malay na mga tao dito. Thankfully, sa tingin niya raw buhay pa ang mga ito. At makikitang ganising niya ang isang babae sa pamamagitan ng sampal. Ngunit umungal lang ito. Napasabi naman si Sedna na mukhang binabangungot daw ito o ano paman. Bangungot, sambit naman ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba kaya na,
at makikitang nilapitan nila ang babae. At maririnig ang malakas na paghinga nito. Napasabi naman si Ares na mukhang ito raw talaga ay binabangungot gaya ng sinabi ni Sedna. Sinabi naman ng Demon King na mukhang ito raw ay kagagawan ng mga demons na may kakayahang mapasailalim ang isang nilalang sa isang bangungot. Sinabi naman ni Sedna na alam niya rin daw ang tungkol sa mga ito. Mga dream demons, sa tingin niya raw ang tawag sa mga ito ay succubus. Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing ang mga ito raw ay subspecies ng mga dream demons. Ang succubus at ang incubus. At napasabi ang Demon King sa kanyang isip na nakakaramdam daw siya ng disparate demonic energy na hindi niya pa nararamdaman noon. At sinabi niya na ngunit mahirap daw sabihing ito ay kagagawan ng isang dream demon. Dahil kahit na raw ang mga dream demons ay kayang mag-tempt sa iyong panaginip, wala rong kakayahan ang mga ito na mag-influence sa reality. At kung talaga rong ito ay kagagawan ng isang dream demon, ang isang lowly demon daw na katulad nito ay hindi kayang magpanggap bilang Demon King since ito ay isang suicide mission o kaya object sa authority ng kanilang king. Napatingin naman si Huayon sa prince at napasabi sa kanyang isip na ang Highness daw ay napaka-well-versed sa paraan ng mga demon. Mukhang tinuruan daw ito ni Sedna tungkol sa mga bagay na ito. Ilang sandali pa ay makikitang lumabas ang Demon King at makikitang lumapit siya sa maitim na tornado at mapapansin namang sumunod si Huayon sa kanya. At napasigaw si Huayon na wag dong lumapit ang prince, napaka mapanganib daw nito. Ngunit sinabi lang ng Demon King kay Huayon na ang tornado daw na ito ay hindi mawawala kahit na i-slash niya pa ito, tama daw ba? Pardon, sambit naman ni Huayon at nagsabing hindi pa raw ba obvious yun. Napasabi naman ang Demon King na kung ganoon si Sedna na lang daw ba ang uutusan niya. Alright, sambit naman ni Sedna at nagsabing siya na raw ang bahala dito. At makikitang tinanggal ng Demon King ang bell sa leeg ni Sedna at naging blue-silver ang balahibo nito at napalibutan siya ng mga tubig. Napatingin siya sa balon at napasabing gagamitin niya raw yon. At makikitang lumabas ang tubig mula sa balon, umangat sa ere, naging water dragon, sumugod, nag-engage sa tornado, at biglang nagkaroon ng splash. At tumalsik ito pabalik sa kanila. At napatanong ang Demon King sa kanyang isip kung nagtagumpay daw ba si Sedna. At ilang sandali pa ay makikitang hindi pa rin nawala ang tornado at sa halip sumanib lang dito ang water dragon ni Sedna. Napawaw naman dito si Sedna at nagsabing nag-merge daw ang water dragon niya sa tornado, ito raw ay fascinating. Sinabi naman ng Demon King na hindi raw ito ang panahon para mamangha si Sedna. Napaiyak naman si Sedna nang marinig ito at nagsabing ngunit hindi niya raw yon kasalanan. Oo, napakaliit daw kasi ng balon. Kung may access lang daw siya sa dagat nawala na raw ito. Fine sambit naman ng Demon King. At sinabi ng Demon King na si Ares naman daw ang sumubok ngayon na siya namang ipinagtaka nito. Hindi niya raw ito kaya. Napasigaw naman ang Demon King na hindi raw ba ito ay sorcerer ng Magic Tower, ngunit nagtanong lang si Ares kung mayroon daw bang rule na nagsasabing dapat mag-excel sa lahat ng bagay ang mga sorcerer ng Magic Tower, hindi raw ito ang specialty niya. Napasabi naman ang Demon King na bakit tila napaka-proud daw nito. Ha, sambit naman ng Demon King, nag-flick, at nagsabing kung ganun mukhang wala na raw siyang ibang magagawa. Ipapalit niya na lang daw ito sa master niya na siya namang ipinagtaka ni Ares at makikita naman ang masamang tingin ni Tai sa likod. At makikitang kinaladkad niya si Ares. Napaiyak naman dito si Ares at napatanong kung seryoso daw ba talaga sila, gagawin daw ba talaga nila ito sa kanya ngayon. Sambit naman ni Huayon at nagsabing sinasabi raw na ang mga sorcerer sa Magic Tower ay mayroong mga spells na kayang isummon ang kanilang master. Mukhang totoo daw pala talaga ito. Ngunit bakit kinaladkad daw ito ni Tai papunta sa bahay na yon? Sinabi naman ng Demon King na dahil kapag sinasummon daw nila ang master nila gamit ang isang spell,
lumilitaw daw ito ng nakahubad at makikitang namula si Hwayon. Umubo siya ng 2 beses at nagsabing I see, may natutunan daw siyang bago ngayong araw. Salamat daw sa Highness. Maya-maya pa ay napalingon sila nang marinig nila ang boses ng nagbuntong hininga at nagsabing napaka-aggressive daw pala talaga ng Highness. At makikitang ito pala ay si Lilith. Dinagdag pa ni Lilith na kung gusto raw siyang i-summon ng Highness maaari naman daw sana itong gumamit ng mas gentle na paraan. At napaaray siya habang napangisi naman si Tai sa likod. Nagulat naman si Hwayon nang makita ang suot na damit ni Lilith. Hindi raw ba't ito rin ang parehong damit na suot ni Ares, at nai-imagine niyang nakahubad si Ares doon sa loob ng bahay. Napatingin naman sa itaas si Lilith at nagsabing wow napakalaki daw nito. Sinabi naman ng Demon King na gusto niya rong wasakin ito ni Lilith, kaya niya raw ba iyong gawin? Sinabi naman ni Lilith na ano naman daw ang reward na matatanggap niya. Sumagot naman ang Demon King na kung masasatisfy daw siya sa results nito may ibibigay daw siyang bagay kay Lilith. Huho alright sambit naman ni Lilith, ilang sandali pa ay nagcast siya ng spell at nagsabing kung ganito raw ito kalaki hindi raw ito madali. Ganun pa man, ito raw ay hindi imposible. At makikitang na-activate niya na ang teknik na tinatawag niyang linoleum. Bumuwelo siya, nagpakawala, at sumigaw na magsunog daw ito, kanyang fireworks. At makikita ang pag-angat ng kanyang magic attack. Tumama ito sa tornado, ngunit bigla itong naglaho. Na siya namang ipinagtaka ni Sedna. Teka lang, ano raw ba ang nangyayari, bakit wala dong nangyari? Ngunit sumagot lang si Lilith na dito pa lang daw ito nagsisimula at tinawag niyang Little Lady si Sedna. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng tila mga crack ang tornado, nagkaroon ng liwanag mula rito, at nagkaroon ng napakagandang fireworks. At makikitang naglaho na ang maitim na tornado. Ngunit napalingon sila nang marinig nila ang isang boses na nagsasabing ang lakas naman daw ng loob nilang mag-interfere sa trabaho niya. At tinawag silang mga insolent bastards nito. Pagsisisihan daw nila ito. At makikitang ito pala ay isang demon. Ang lakas naman daw ng loob nilang i-disobey ang Master of Darkness, ang pinakamalakas na ruler na nag-exist, siya raw ay ang Demon King na si Embildan.